Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bago po simulan ng mensahe sa umagang ito, ating po munang basahin ang Tagalog version ng ating talata sa Acts chapter 2 again, sa verse 41 to 47. Basahin ko po sa Tagalog. Medyo maliit po yung font na nagamit ko. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo. At nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ang pamumuhay ng mga sumasampalataya. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Sa Diyos po ang pagpapala sa pagbasa ng ating banal na kasulatan sa umagang ito. Ngayon pong umagang ito ay mag-start po ako ng 3-part series. Ito po ay aking itatalakay ngayong araw na ito. Sa Wednesday, dahil ako po ang speaker sa Wednesday at di ko pa naman po itutuloy yung 5 solas dahil sa second part pa po ako nun. At sa susunod na Sunday after po ni Pastor Hill. Kasi 5 Sundays po tayo ngayon, tama po ba? At 2 po ang nakatoka sa akin. So, pinili ko na itong 3 pagdadaanan ko na preaching na ito ay pasok ko na itong series na ito. Ito po ay tungkol sa community ng Panginoon. Community of God. At ang title po ng ating mensahe na pag-aaralan ngayong umaga is God's New Covenant People. Sino po ba ang mini-mention dito sa titulo natin? Of course, tayo po. The redeemed people na niligtas po na ating Panginoon. It is also a very interesting topic po para sa atin dahil obviously, ang pinakapupuntuhin po natin dito sa ating sermon series ay ang pamumuhay natin bilang isang komunidad. Komunidad na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. As a Church of Sola Gracia Christian Fellowship. This is the first part of our series and this is about understanding kung ano po tayo sa Panginoon. We are God's people in His new covenant. Ang Acts chapter 2 po na ating pong nabasa sa ating pong piniling talata ay nagpapakita po sa atin kung paano ang banal na Espiritu or the Holy Spirit miraculously reverse the curse of Babel. Ano po ba yung tinutukoy ko na curse of Babel? Yung sa Tower of Babel in Genesis chapter 11. Yung dinivide po ng Panginoon yung languages ng bawat tao. Diba? Sa Tower of Babel. At dito po, sa senaryo ng Acts chapter 2, muli po ay binalik ng Panginoon yung unity sa pamamagitan po ng language of the gospel. Tama po ba? From different languages po ang nandoon po sa Acts chapter 2. Dahil po ayun ay araw ng Pentecost, at ayun po ay sikat na araw nung panahon nila, yun po ay dinarayo ng bawat mga taga-ibang lugar, taga-ibang bansa. Every year, no? Ito po ang Pentecost na ito, para po sa ating kaalaman, ito po ay yung pista na kung saan pinagdiriwang ng mga Israel, yung Passover land. Ayan po. At dito po sa Acts chapter 2 na ito, ay pinag-isa muli ng Panginoon ang kanyang mga tinawag sa pamamagitan po ng lengguwahe ng gospel or ng good news. Ang larawan ng komunidad sa talata po na ating nabasa ay nakamamanghang paalala
sa bawat isa kung paano ang isang komunidad ni Kristo, kagaya po natin sa panahon na ito, kung paano po tayo dapat mamuhay. No? Mahirap po kasi talaga mamuhay sa mundo na ito. Tama po ba? Lalo-lalo na po sa lugar po natin. Makaka-relate po siguro ang bawat nandirito, no? Sa panahon na ito. Kasi, alam niyo po, ang mahirap sa isang house church. Tama? Kasi, lalo na po sa part na ito, no? Kasi, parang talagang transparent kayo lahat, lalo na sa Pamilya Reyes. Magiging transparent po kayo lahat. Kaya lang, ano ba yung tinuturo sa atin ng Panginoon para mas lalo tayong lumago, no, sa pananampalataya and at the same time sa numbers, no? At noong panahon po, noong mga 1940, I think yung Cold War, tama po ba? Sa Cold War, si Billy Graham, sino po nakakilala kay Billy Graham? Yan, yung isa po yan sa pinakamagaling na evangelist ng panahon niya, no? Na talagang pag nag-speak siya, dinarayo siya. Nag-speak na yata po dito yun, ano? So may luneta po ba? Tama po. Yan. Yung Cold War, binisita po ni Billy Graham ang Russia para i-meet po yung kanilang political at religious leaders. No? Many conservatives in the US criticized him. Maraming mga conservative na mga taga-US ang nag-criticize sa kanya for not taking a more prophetic role. Meron nag-accuse sa kanya of setting the church back 50 years. Graham responded, I am deeply ashamed. I have been trying very hard to set church back 2,000 years ago. Kung paano daw, nahihirapan daw si Graham na ipakita, na iset muli ang church sa panahon ngayon na katulad ng church sa panahon noon. We must not glamorize the early church. Many problems beset them. Being Christian does not mean nostalgically looking back to a glory day. We should, however, take frequent glances back at how the early church related to God. No? Ang ating po tinitignan ay yung mga naging example ng early church na ito. To one another, kung paano sila nakarelate sa Diyos, kung paano sila nakarelate sa kanilang kapwa, at kung paano sila nakarelate sa mundo na kanilang ginagalawan. We find a beautiful picture of how the church, with all its imperfections, ito po ang realidad, wala pong perfect na church. At kung may mga natwiran, kaya hindi ako nag-church every Sunday dahil hindi pa ako perfecto eh. Kaya ginawa ang ospital para sa mga may sakit. Tama? Kaya ginawa rin ng Panginoon ang church para sa mga hindi perfecto. Sino dito ang perfecto? Palibala lang mo, apelido mo, perfecto. Na pangalan mo, perfecto. Wala nang perfecto dito, as well as the whole church. Tama ba? But there is a God who is perfect enough para tayo ay kalugdan, ano? And si Jesus Christ po ang aking tinutukoy. Dapat po kasi maintindihan natin na ang ating katayuan sa Panginoon ay dapat a community like no other. Ang hirap, ano? Dapat po daw pala bilang isang church, kahit tayo ay imperfect church, pinoperson natin, ni-strive natin na tayo ay isang komunidad na naiiba sa lahat. Kaya lang ang tanong po, sa bawat mananampalataya sa atin sa umagang ito, ano ba ang pagkakaiba natin sa ibang komunidad? Dapat po kasi may something na makikita ang ibang tao sa atin, which nag-lead sa kanila to glorify God. Or, ang tanong ba sa atin ay, meron ba? Meron bang kakaiba? Or parang, wala din namang pinagkaiba sa ibang komunidad. No? Ganun minsan ang tanong sa atin. At iiwanan natin din tanong
sa umagang ito. Pero tayo po ay pupunta na sa ating punto. Sa unang punto, sa verse 42, sa verse 44 to 46 na ating pong nabasa, makikita po natin dyan yung tatlong postures of the early church. Inward, upward, and outward. At sa first point po natin, the church had a healthy inward posture. Pag sinabing posture, ako wala akong matinding posture. Pastor Archie, tindig ka? Ayan, ganito, matikas. Go pigs. Ayan, pag sinabing posture, may tindig yung alusugan. No? Pero ang tinutukoy po dito, syempre, is yung kanilang spiritual na pamumuhay. At yung church po na ating nabasa, the early church, ay mayroon po daw inward, healthy posture. Matapos po ang preaching ni Pedro dito po sa Acts chapter 2, marami pong mga tao from different languages, different nations, different cultures ang sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. At sa verse 41 po, na-mention po kung ilan sila. 3,000 ang naidagdag sa church ng Panginoon. And these 3,000 new believers responded immediately sa baptism ng ating Panginoon. And hindi lamang po yun. After they received the baptism, they also immediately began to devoting themselves to one another. The radical gospel of Christ they've heard radically transformed their lives. The gospel of Christ transformed how they viewed tatlong bagay. Their possessions. Yung gospel ng Panginoon, iniba nito at transform nito ang pag-iisip nila kung paano nila tignan ang kanilang mga possessions. No? Ako po ay may struggle sa umagang ito dahil ang family ko po ay nababahala dahil may nagbalita po sa amin na ang aking daw pinsan, naalala ko kasi dito ang aking pong pinsan ay napoposes daw. No? Kaya po, hindi, medyo hati ang isip ko sa panahon na ito. No? Kaya pinipilit ko na mag-refocus kanina sa ating awitan. By the way, ipanalangin nila lang po ang aking family. No? Kasi lahat sila nababahala. Ako lang yata ang nakarelax doon. No? Kasi dinala kaagad nila sa albularyo. Wala na. Sabi ko, baka mabalian pa. Balik tayo sa ating topic. Possessions. The gospel of Christ transformed how they viewed their possessions. Some of them are merchants. Sa lahat po ng mga nakinig doon sa Day of Pentecost preaching ni Peter. Some of them are traders. Dahil nga po, Day of Pentecost, pista yun, dinarayo yun. Siguro karamihan po doon ay hindi lamang para pumunta doon sa celebration ng feast, kundi para magtinda. Mag-business. Kaya yung iba nandoon, mga merchants, mga traders, mga businessmen from different countries. At nung narinig nila at nakilala nila si Kristo, nagbago po ang kanilang pananaw sa mga bagay na meron sila. Tayo po ba? Paano natin biniview ang mga bagay na meron tayo ngayon? And immediately, they offered these things sa Lord. Specifically, yung mini-mention po dito na possessions is yung talagang pag-aari nila. Materially, financially. Di ba? Binenta nila yung kanilang mga ari-arian. At ipinamahagi sa mga tao sang-ayon po sa kanilang mga pangangailangan. So, yung mga nag-aabuso, hindi pumapayag doon, hindi lulusot doon. Kasi yung mga tao ngayon, lalo ng mga Pinoy, pag tinutulungan mo na, lalo pang umaabuso. No? Sa kanila, sa panahon noon, matalino naman ng mga humahawak ng kanilang ino-offer. Offer these things sa Lord sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa kanilang kapwa na nangangailangan ng tulong. One thing po na dapat nakikita sa atin inwardly as a believer and as a community of Jesus Christ
Ito po ay kung paano ba natin nakikita ang blessings ng Lord na binibigay niya sa atin. Paano ba natin tinitignan ang blessings ng Lord na binibigay sa atin? Ang blessings ba, ang meron ba tayo, ang possessions ba natin na meron tayo ay tinitignan natin dahil ating to? Hindi. Kung paano nila naintindihan ang gospel ng Panginoon na ang lahat ng mga bagay na meron sila ay galing sa Diyos. At alam niyo po, hindi lang yun ang naintindihan nila. Kung ang Diyos nga, nagbigay ng pinakamahalagang bagay or pinakamahalagang parte ng buhay niya, ng kanyang pagka-Diyos, which is yung ating Panginoong Jesucristo, paano pa kaya tayo mga tao na minahal niya, na hindi naman tayo karapat-dapat bigyan? Naintindihan po nila yun inwardly. Kaya hindi na sila nag-alinlangan na ibenta kanilang possessions para lang maipamahagi sa mga taong nangangailangan. Meron ba tayong naiisip na someone na nangangailangan and piling natin, tinatapik tayo ng Panginoon? Alam mo, kaya mo narinig yan, anak? Kasi marahil sa marahil, ikaw ang gagamitin ko. Kaya minsan, ang hirap pagka nakakarinig. Alam mo, pastor, parang gipit na gipit ako ngayon. Kaya minsan, pinapangunahan namin, we can pray for you. No, so, pero hindi namin kaya i-sustain yung financial needs kung meron man. At kung meron man, hindi naman namin mag-aanin lang ang naibigay. Kaya lang, pasensya na. Parang tayo wala. Pag financial. Pero sa panahon po nila, wala silang alinlangan na binahagi ito sa Panginoon. Lagi po natin tatandaan na binibless tayo ni Lord, binibless ka ni Lord, hindi lamang para sa sarili mo. Tama? Alam mo, minsan kaya hindi malagyan ng bulsa mo. Kasi puno. Ayaw mo dispose. Wala lang space eh. I'm not talking about prosperity yung realidad sa buhay natin spiritual. Tama? Alam mo bakit hindi mapunan ng kapayapaan at kagalakan ng ating puso? Kasi puno-puno ng pride, ng galit. Tama? Pag nirelease natin yan, tsaka yan overflow yung nais na ibigay sa atin ng Panginoon. It's the same way sa ating mga possessions. Alam niyo kung bakit hindi mapalitan? Kasi puno pa yung bulsa eh. Puno pa yung sisidlan. No? Anong ilalagay? Saan po ilalagay? Ang sabi ni Lord. No? Yung kapwa mo na kailangan dun, baka pwedeng ilagay nito. No? Dahil the more po na tinitignan po natin ang mga bagay na ito na para sa iyo lamang, na para sa atin lamang, itong mga blessings na ito, madali po itong maubos. Realidad po yun, tama? Kapag ang mga blessings na dumating sa atin, binubyo natin na parang, ay, dahil sa tiyaga ko to, dahil sa sipag ko to. Pansinin nyo, isang araw lang baka ubos na yung pera nyo. Pero the more na iniisip mo si Lord, magbibigay ako sa Panginoon, itatabi ko yung dapat sa Panginoon. Hindi mo, pansinin mo, parang kaya-kaya mong budgetin, kaya mo, Kaya nga, tinutusan tayo ng Panginoon maging good steward, at part doon sa pagiging good steward, yung magbahagi ka sa Panginoon at magbahagi ka sa kapwa. Tama? Kasi the more na iniipit mo, the more na lalong mabilis maubos. Pansin niyo yan? Di ba? Parang patas mapapakamot ka na lang. Saan mo nandala yung yung ayuda? Kakamuha ko lang ang ayuda. Di ba? Dahil naging selfish tayo, nagkaroon tayo ng self-centeredness sa ating puso. Ang bilis lang maubos ng mga biyaya. The believers in Acts chapter 2 understood that the blessing were from God. And they were blessed to bless. At maging tayo. O banggit na banggit si bless Tayo ay pinagpapala ng Panginoon para magpala rin sa ibang, para maging source of blessing sa ating kapwa. Others, specifically sa simbahan. No? Diba naituro mo na po sa atin yung stewardship ng blessing na pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon? Kung paano maging matalino, instead of
giving that, yung ating offering sa Panginoon, sa ibang mga bagay, yung ating mga blessing na natatanggap sa Panginoon, sa ibang mga bagay, i-invest natin yan dahil pinagkalooban tayo ng wisdom ng Panginoon, i-invest natin yan sa mga bagay na makakatulong para sa kaharian ng Diyos. And, ang pinaka-basic na maiisip natin ay ang church. Tama po ba? Pangalawa, the gospel of Christ transformed how they viewed their time. Ito tayo minsan pumapal yan. Kung paano natin binuview ang ating oras. Siyempre, ang oras po na meron tayo ay biyaya po ng Diyos yan. Kaya lang ang tanong, paano po natin ginagamit ang ating oras para sa kaluguran ng ating Panginoon? Siyempre, dahil mga professionals, yung mga tao doon, siyempre, malamang, busy sila. No? Baka nga, pag-araw lang ng Pasko sila bumibisita talaga sa Diyos, no? Sa templo. But when they've heard about Christ, nagbago po ito. Nagbago ang pananaw nila sa oras. Every moment, pinahahalagahan nila at ginagamit nila ang oras na ito para mas makilala pa si Kristo sa kanilang buhay. How about us today? Paano po natin binuview, iniintindi ang oras na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos? Do you really give importance sa oras na binibigay sa atin ng Panginoon? Or petiks-petiks lang? Tinitignan ba natin ang oras na ito bilang kaloob ng Lord para mas makilala pa natin siya? O wini-waste lang natin ang ating oras sa ibang mga bagay na walang kabuluhan? Or sa kung ano pa man? Alam niyo po, minsan talaga nakakahiya na lang sa Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang oras na lang natin sa Panginoon, 30 minutes, magde-devotion. 5 minutes, magpe-pray. Isang oras na lang yung online service, hindi pa mapatapos. Pagkain nandun na yata sa prayer time, skip na. Punta na tayo sa message. No? 2 hours na lang every Sunday. Tama? Ang isip pa natin, ano kayang kakainin mamaya? Ang dami na nalabahin ko Diba? 2 hours na lang sa YouTube. Wala pang 2 hours yun. Isang oras mahigit lang. 1 hour and 20 minutes lang yung pinaka-maximum. No? Pero ang isipan pa natin, ang puso pa natin ay talagang nakatuon doon sa tamang oras na yon na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa mga nanonood sa atin, online. Ano po? O ginagawa na lang natin Netflix. Ang panonood ng online service. Alam niyo Netflix? Yung mga movie doon. Diba? May mga snacks pa tayo sa gilid. Oh, ganda sinabi ni Pastor madaming guilty Minsan guilty rin. Minsan nga, nakahiga lang ako, nanonood ako Lahat naman tayo siguro guilty, Sakit, paano ba natin binuview ito? Oras na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Minsan nakakahiya na lang sa Lord dahil ilang oras pa tayo gising? 12 hours? Gano'n. 12 hours, halimbawa, tayo gising. 30 minutes na lang. Ayaw pa natin ibigay. Mas marami pa ang oras mag-browse sa Facebook. Paggising sa umaga, instead of praying and giving thanks sa Panginoon, ang nangyayari, ano na kayang update sa kaso ni Tekla? Outdated na ba? Last week pa ba yan? Ano na kayang nangyari sa natin, sa mundo natin ngayon? Diba? Sino na kaya ang mga natanggap sa PBB? No? Ano kayang bago ngayon sa TikTok? Ano kayang bagong sting ngayon sa ML? Di ba? Mas marami na nga tayong oras sa mga bagay na yan kaysa sa oras natin sa Panginoon. That's the reality. Amen? Alam niyo po, dun sa utos ng Panginoon na thou shalt not steal, guilty tayo dun. Kasi minsan pinagnanakawan natin ng oras ng Diyos.
na dapat sa Kanya. Tapos minsan, nagbibigay nga tayo ng oras, kaya lang, wala naman doon yung full attention natin sa Kanya. Tama, hati pa. Instead of ibibigay natin ang oras natin sa Panginoon, hati ang utak pa natin. Meron pa tayong worries, meron pa tayong modules na iniisip or kung ano pa man. No? Pero itong mga early church na ito, meron silang inward healthy posture na na-view nila ang oras nila sa Panginoon at ginamit nila ito ng tama. Pangatlo, how they view their identity. Naintindihan nila nang malalim ang katayuan nila noon at ngayon kay Kristo. From nothing to something. Tayo ba? Alam ba natin ang ating katayuan natin sa Panginoon? From nothing to something. Tayo ay walang kabuluhan. Pero binigyan tayo ng kabuluhan ng Diyos dahil sa ating Panginoon, Yesu Kristo. The Holy God saved a wretch like them, like us. Because of the cross and the resurrection of Jesus Christ, they are now a new creation, a new community, a church na pinili ng Diyos, as well as today. Tayo po sa mga panahon na ito. They were new people. In verse 41, they still consider, of course, their citizenship sa mundong ito. But now, they understand na meron na silang panibagong identity as the people of God, the chosen generation by grace through faith in Jesus Christ. Sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaluwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Pangalawa, they were new with a new devotion. They are from other nations, cultures, so probably ay iba po ang kanilang belief. At iba ang kanilang devotions. No? Pero nung sila po ay nakakilala sa Panginoon, ito po ay nagbago. They have now a new devotion. Sabi po sa verse 42, yung to the teaching of the apostles. Doon na po sila ngayon naging mas devoted sa turo ng mga apostol. Sa atin po, dahil po finish na ang salita ng Diyos, ito po ang ating pinanghahawakan, which was written in our Bibles, which must be seen sa ating pong buhay bilang mananampalataya, na magkaroon tayo ng malalim na devotion sa kanyang salita, sa kanyang katotohanan. Kung tatanungin ko po ang bawat isa, kamusta po ang ating devotion, yung ating buhay sa Panginoon? Ito pa, to the fellowship. Kaya po mahalaga rin po talaga na magkaroon po ng ganitong klaseng pagkakataon. Kaya pansin niyo po, ang hirap pong mas mag-continue nung nag-lockdown tayo. Kasi mas maraming temptation, mas maraming di ba? Wala tayong mga kapatiran natin na nangangamusta sa atin. No? Tama po ba? Naiintindihan niyo po yung punto ko. Kaya po mahalaga po sa atin na mabawat mananampalataya na magkaroon po ng ganitong klaseng gathering. Na may kahit mayroong social distancing. No? Mahirap man po, pero patuloy pa rin tayong nagpupuri sa Panginoon dahil pagkakataon pa rin po ito. At wag po natin sayangin. No? 2 hours na lang tayo nandito. 2 hours na lang natin nakikita ang ating kapwa mananampalataya. Kapag naaasiwa pa tayo sa hilatsya ng pagmumukha niyang mga yan, baka mas maasiwa pa tayo pag napunta na tayo sa langit. No? Kaya tiis-tiis na lang. To the breaking of the bread, which was emphasized na Sunday po na ating Pastor Archie sa ating communion. Hindi lamang po ito about sa tradition. Yung breaking of the bread, yung communion po natin.
Ito po ay may pakahulugan sa ating pananampalataya. Dahil sa pamamagitan po nito, napapaalalahanan po tayo sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, pag nagkakaroon tayo ng communion, nagiging reflection po sa akin nun. Sa Lunes pa lang, kailangan ko ng pagandaan ng sarili ko. Kasi, magtitake ako ng katawan ni Kristo tsaka ng dugo ni Kristo. Di ba? Naiintindihan po ba natin yung seriousness nun? Na kapag sinabi na kinain mo at ininom mo ang katawan at dugo ni Kristo, na mayroon kang tinatagong kasalanan, hinahatulan mo na ang iyong sarili. Mahirap po yun. Mabigat po yun. Kaya po mahalaga po sa atin na maintindihan yung kahulugan ng ginagawa natin na yun. Pwede nga lang po, every week gawin natin yun. Para every week. Mariremind tayo, hindi communion pala ng Sunday, baka pwede mag-repent na ako ngayong Biyernes pa lang. O, di ba? Kasi pag tinig ko yun, baka mamaya husgahan ko na sarili ko kung ano ako ano akong klaseng tao. No? Letter C, yung ating last is community. In verse 44, community is a group of people na may something in common. Tama? And we are here dahil meron po tayong one thing in common. And it's the main reason bakit po tayo naririto. At ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo. This community that we live, dito po sa passage, ay naintindihan po ang compassion, humility, joy, mercy, and devotion na matatagpuan po lamang sa attribute po ng power of the Holy Spirit working through the message of the resurrection of our Savior. This picture of unity and compassion flies in the face of the radical individualism. Kasi may mga mananampalataya rin po na naniniwala sa individualism. Yung hindi ko kailangan ng iba. No? And that often permits that the church. Many believers make a sharp distinction kung paano ang relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa ay magkaiba. Ito pong nabasa natin ay contradiction sa ganitong klaseng paniniwala. Kasi ito po pinakita ng Diyos kung paano dapat mamuhay ang mananampalataya inwardly. At nakikita yon sa pagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal sa kapwa. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay dapat maisalamin sa devotion natin sa ating kapwa at sa ating kapwa mananampalataya. As a church and a community of Christ, inwardly knows that loving our neighbor is not an option. Ang pagmamahal daw pala sa kapwa ay hindi option. Napamahalin mo lang siya dahil trip mo. Hindi po ganon. Christians must have a healthy inward posture. Sanctification is a community project. God intended His people to look to one another for encouragement in the gospel, exhortation to endure, and selflessly bearing the burdens others face. We must constantly resist the me first mentality sa katawan po ni Kristo. In application, ano nga ba ang ating attitude sa ating kapwa mananampalataya? Are the church attendance? Ito pangalawa. Financial giving, time, praying for someone or your leaders or your pastors, involvement in discipleship for our spiritual growth, and other kinds of involvement important to you? Mahalaga ba sa atin yun? Nagiging blessing pa rin ba tayo sa iba? O nagiging katikisuran na tayo? Are we still looking for an opportunity to help and respond to others' need? O naaaswa ka na? Sa kapatid mo na yan, sa pananampalataya. Let's move on to our second point. Ito po ay tanong na para kung madaling natin ma-apply. No? The church had a healthy upward posture. In verse 42 to 43 po yan.
46 to 47. This new community experienced God deeply. They devoted themselves to the apostles' teaching in verse 42. This no doubt included teaching how Jesus fulfilled the Old Testament. And that's the story of Israel through His life, death, and resurrection. At nakita rin nila at naranasan kung paano po kumilos ang Panginoong Diyos sa lahat sa pamamagitan ng mga apostol, which led to frequent worship and celebration in the temple, sa verse 46 to 47. And finally, we learn from the rest of the book of Acts, hindi lamang sa passage po na ito, how much the church prayed, worshiped, and celebrated God's power and presence in their midst. Ang bawat mananampalataya, specifically sa bawat members po ng ating simbahan na ito, ay dapat pangalagaan ang kanilang katatayuan sa harap ng Diyos. Ito ba ay upwardly o pabagsak na? Kung pa-downward naman ito, sana po ito ay paglalim ng ating relasyon sa Diyos. Tama ba? Kung paano ang mga believers na ito ay nagkaroon ng proper and healthy posture upwardly, ganun din po dapat tayo. We are remaining in God's truth. We are true with our worship. We are truly reaching upwardly, daily, sa presensya ng Panginoong Diyos. The reality is this, ang isang church po ay maaaring may magaganda at mga bagong interesting topics, series, o magkaroon ng bagong ministry or activities. Pero kung never niya na-experience si Lord, magiging wala pong kabuluhan ang bagay. At huwag naman po sana dumating tayo sa ganitong klaseng pagkakataon. Sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol kayo manabig sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Nire-remind po tayo ni Pedro dito to be upwardly healthy, longing and craving only for the pure and healthy spiritual milk. Peter exhorts believers like us to look and seek to know God through Jesus more and more. In short, magkaroon po tayo ng progress araw-araw. May progreso po ba ang ating paglago? Kagaya ng last preaching ko, yung ating salvation, nag-workout ba yan? O wala? No? Nawa ay meron naman sa araw-araw ng ating pananampalataya. We are to increase our efforts to know Jesus more by reading and meditating His Word. Never mong makikilala ang isang tao not unless makausap mo siya, makasama mo siya, maka-fellowship mo siya. Kung hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, never natin makikilala ang Diyos. Kaya ngayon sa mga nanghuhusga na hindi totoong may Diyos, hindi mo pa nga nakikita ito, hindi mo pa nga nababasa. No? Paano mo may experience? We are to increase our efforts to know Jesus more. We cannot exhaust God, therefore, we must pursue Him with all our might. In application, kamusta po tayo ngayon? May proper posture po ba tayo? Spiritually, outwardly, sa Panginoon. Nagpa-progress po ba tayo sa ating pagkakakilala kay Kristo? Or God is love na lang? God will provide na lang? Are we still zealous for Him? Or zealous for Him? Kamusta po ang ating prayer life, ang ating devotion, ang ating service at love kay Lord? Is it taking deeper? Or hindi na? Stagnant na lang. Ano po ang kasalukuyang naghihinder sa atin para mag-progress tayo sa Panginoon upwardly? Let us identify it today so that bumalik tayo sa tamang direction or posture po natin as a church and as a community of God. Third and last point, the church had a healthy outward posture. In verse 47, this new community not only moved toward God and each other well, they also moved toward the whole world.
Alam niyo kung bakit po nakarating dito sa Pilipinas ang salita ng Diyos? Marahil sa marahil ay ginamit niya, bukod yun sa mga apostol, kagaya nila Apostol Pablo, Pedro, ginamit niya yung 3,000 na yan para lumaganap sa atin sa lugar natin. Hanggang sa makarating po rito. No? Yung salita ng Diyos na nakarating dito. Ang text na ito ay hindi literal na binanggit na sila po ay nagbahagi ng Ebanghelyo. However, matapos po ang Day of Pentecost na ito, makikita naman natin na nag-expand po ang church ng Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo. Throughout Jerusalem, Judea, Samaria, and at the ends of the earth. Sangayon po sa Acts chapter 1, verse 8 na inuutos ng ating Panginoong Jesus. Furthermore, in verse 47 says that they had a favor with everyone and that God added to their number. This is also a good reflection po para sa atin. Hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga ang activities, ang strategies, or anything para makapagparami. Ang point is, if we understand po na dapat po pahalagahan po natin ang inward at upward procedure po natin, yung outward po natin ay susunod. Ano po sinasabi ko? Sa verse 47, nakita at kinalugdan ng mga taong nakakakita sa kanila yung ginagawa ng church. Dahil sinumulan nila sa kanila, sa loob nila, sa inward at sa upward nila, yung posture nila. At pagkatapos, yung outward posture nila ay nag-follow na. Ano sabi doon sa verse 47? At ang Diyos ang nagdagdag sa kanila araw-araw. Kung nagsisimula po sa atin ang tunay na pagkakaisa sa gawain at pananalangin, nagsisimula po sa atin ang tunay na pagmamahal, paglilingkod, pag-uunawaan, pagmamalasakit. May malasakit pa ba tayo? O madalas na tayo makasakit? No? At tunay na pagsamba. At ito po ay nasusumpungan ng ibang tao, magkaka-interest po sila. Yan po ang totoo. Alam niyo po, in my personal testimony, kung bakit ako nainganyo sa mga kabataang umaatid ng church. Kasi sobrang close sila eh. Tapos they have something in common, yun yung ating Panginoong Kristo. Nainganyo ako doon. Ang enjoy nila magpuri noon. Kaya lang yung mga naiinganyohan ko noon, sila na yung wala na ngayon. Parang ako na lang yata sa batch namin yun. Meron pa naman mga umaatid pero nag-a-attend na lang. No? Kaya lang, yun yung isang bagay na nag-interest sa akin bukod sa makatakas ako sa pag-uurong sa nanay ko o sa utos ng nanay ko. No? Kaya ako sumama. Kasi ang saya ng mga kabataan na to. Samantalang kami, masaya naman ako. Kaya lang sa trip eh. Sa trip ako masaya eh. Pero sila sa weirdong bagay, masaya sila. No? Yun po yung sinasabi ko dito. Weird po yan para sa mundo. Reality po yan. Reality po yan. Pero pag nakikita po, anong meron? Bakit nagpapatuloy pa rin sila? Ay, ganyan na. Bakit sa isang Kristiyano, kung ano-ano na nangyari sa buhay, sa pamilya, nakakangiti pa rin. Anong meron? May something inward na nakikita sa isang tao at nag-a-appear yun sa outward. Kaya nagkaka-interest yung tao. Ganun din po sa atin as a church. Ano ba yung something na nakikita nila? Or nakikita nila, ano bang meron dyan sa church na yan? Wala. Nag-aaway na naman. Nagtatalo na naman. Wala na naman ang pagmamalasakitan. Kanina po, nung ako ay sumakay sa tricycle, sabi po nung nagta-tricycle sa akin, dito sa may part na iglesia, sabi, Sir, pastor po ba kayo? Sabi, ay, opo. Sabi sa akin, ano, papastor po pala kayo? Opo. Kasi ilang beses, 3 beses na yata niya ako natin, tapos lagi kami binababa sa sola. Tapos nakikita niya siguro. Alam niyo kanina pagbaba, sabi ko, magkano po yan? Tapos binayaran ko. Sabi niya, ingat po kayo, pastor, salamat po. Nakakagalak ng puso na nakaka-recognize sa'yo, no? Kahit hindi naman mukhang pastor. Mas maganda pala pag naka-face mask. No? Kasi pag ganito, parang ano yan. Nakakalo ko lang eh. Oo. Pastor ba yan? Hindi, biro lang naman.
Marami naman akong naniniwala sa mukha na to. Kahit mo ang hindi. Diba? Dahil po sa nakaraan ko rin, sa katigasan din po ng ulo ko, sa lugar namin. Kaya minsan hindi sila naniniwala na pastor na ako. Alam niyo naman ako ang istorya ko. No? Talagang sa lugar po namin, kilala ko bilang loko-loko. Ako po yung mahilig Kaya yung mga kabataan po doon, sa lugar po namin, alam niyo po, nung naging pastor na ako, talagang nakuha ko yung respeto nila. Kasi, sinasabi ko sa kanila, pag sunto ka lang, papalagang mo kayo lahat. Pag hindi kayo nakinig sa akin, sunto ka lang lahat. Hindi, biro lang po. Hindi, nakuha ko yung respeto nila kasi I know how to relate sa kanilang mga tambayan. Dahil galing din ako sa tambayan na yun. No? Kaya yung mga nililigawan kong mga maging disipulo doon, ay kung titignan niyo po, kamukha ko rin po dati. Yung nakagalang mga post ko, yung mga ganun po yung post ko. Ganun din po yung mga kabataan doon ngayon. Yun yung mga nakikipagtalo sa magulang, nakikipagmurahan sa magulang. No? Pero pag nandun po, nandun si Pastor, huwag kang magmura. Sa ikaw well, ayun po yung something na nakikita po ba sa atin ng ibang tao. No. Malay nyo, yung tricycle driver na yun. Bigla na lang sige, sama na po ko sa inyo, Pastor. Pinagpe-pray ko na nga kapangalan ni Pastor Hill yun. Kaya pala sa ID niya, Pastor, Hill nakalagay. Hill Manaba. Kinignan ko na yung ID niya. Sabi ko, parang kamukha ng tatay ko to. Alam niyo po, kaya minsan madalas, tatay ko pala, madalas hindi effective po ang isang church. Dahil po sa loob mismo ng church, madaming kaguluhan. Tama? Hindi po dahil yan sa effective ba, hindi lang po dahil yan sa effective or hindi effective yung activity. Something po, ang iba po ay dahil po sa loob mismo ng church ay merong kaguluhan. Tama po ba? And I know there is no perfect church. At alam ko din po ang struggle ng church na ito. Kasi nakikita nga po ang buhay ng bawat tao na narito sa house church pa to compound pa to. Ang hirap po mamuhay bilang Kristiyano dito sa loob ng church. Tama? Talagang kailangan nating buhusan ng panalangin at pag-strive. Alam ko, hindi perfecto ang lahat. Kasi may magkakamali at magkakamali. May nagagalit, may nagtatampo, may away. Kasi pamilya to And open po itong lugar na ito. Transparent po kayo sa lahat. Pero maging reminder po nawa itong message na ito. Na mag-reflect pa rin sa inyong buhay. Lalo-lalo na po sa bawat pamilya ng Reyes. Ang testimony ng ating Panginoon sa inyong pong buhay. No? Again, ang growth naman natin ay nasa Panginoong Jesus. At hindi ko po dinigil lamang ang family na ito, kundi ang bawat isa na nananampalataya po sa lugar na ito. No? Kaya nga sa bahay, konting mainis lang ako. Ako po. Iba na ang titig ng nanay ko sa akin. Sa sisigawan na ako sa kwarto, Pastor, ka pa man din. Sorry na. Ang Holy Spirit ko na nanay ko pag nagalit ako, pag nagtampo ako doon or nagkaroon ako ng response na hindi maganda, dalawa lang naman Holy Spirit ko Holy Spirit. Dalawa lang naman ang nagko-convict sa akin, ginagamit ng Panginoon Diyos. Ito, isang to. Ayan, tsaka yung nanay ko. Yung nanay ko, prangka din magsalita yun. In application, are we still showing Jesus to others as a church? Or sila mismo, kilala na tayo kung ano tayo pag Sundays at ano tayo pag weekdays. Dual identity ba tayo pag Christian tayo? Pag Sunday, Christian tayo. Pag Monday to Saturday, hindi. No? We must strive for our growth inwardly and our progress upwardly. Nang sa ganon, yung outward natin ay sumunod din. In conclusion, the early church, though flawed, is
a wonderful model for us today. The way it emulated their postures is a challenge for all of us today. We start by examining these areas, asking hard questions. And mahirap po ba yung mga tanong ko sa applications natin? No? Yung mga kamusta tayo? And resting in the gospel to find strength and motivation to fulfill them. This is why Christ gave Himself for His community, for His church to be like nothing in the world has ever seen. That the world may see the glory of God through Jesus Christ within us. The challenge is we as a Sola Gracia Christian Fellowship Church, a community of God in His new covenant, should strive to be like this kind of community. Amen. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po muli sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mensahe na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa paalala, Lord God, kung paano mamumuhay ang isa pong kagaya namin na komunidad na naniniwala sa aming Panginoong Jesucristo. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami ay mga imperfect church. At inaamin po namin, Lord God, sa inyo pong harapan na marami pong mga tao ang nakakakita, Lord God, ng aming mga pagkakamali, mga pagkakasala, Lord God. At maging sa inyo pong harapan, Lord God, kahabagan niyo po kami, Panginoon. And we ask, Lord God, na patuloy na kahabagan niyo po ang aming buhay, ang aming simbahan. And bigyan niyo kami ng passion, ng seriousness, Lord God, na i-pursue lagi yung kabanalan na sang-ayon po, Lord God, sa inyo pong salita, Lord God. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa Holy Spirit na pinagkaloob mo, Lord God, sa amin, na siyang nagbibigay sa amin ng motivation, Lord God, ng desire to know you more sa aming buhay, Lord God. Help us to imitate Christ more and more sa aming buhay, Lord God. Salamat, Panginoong Diyos, for calling this church as your church, Lord God. We know, Lord God, na kayo po ay nasa sa amin, although hindi kami perfect, dahil maraming mga pagkakataon sa aming buhay na kami po ay nagkakamali, nakikisod, napapagod, or nagkakaroon ng any, Lord God, na hindi po sangayon sa inyong kalooban. And we ask for your forgiveness, Lord God, for your grace and mercy sa lugar po na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos ng lugar na ito. Lalo-lalo na po sa compound na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, patuloy niyong hipugin ang puso ng bawat mananampalataya ng Sola Gracia Christian Fellowship na patuloy na maging healthy inwardly, upwardly, and outwardly, Lord God, para po sa kaluwalhatian ng inyong pong pangalan. Salamat, Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus.